lang. Dito pa lang kanya, huwag na nating, total wala tayong kalaban-laban dun eh. Oho. Bakit? Eh, 16 ang kailangan eh. 16 na Mahirapan boto. tayo makakuha ng 16. Kwenta-kwenta. Oho. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Eh, mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon eh. Oho. Yung sa minority, siyam. Alright mga kababayan, welcome back dito sa Balita ni Kuya Rans TV. At eto nga ho, no, itong video na ito ay bibigyan natin ng komento, reaction. Ito'y napag-usapan doon sa programa ng Saganang Mamamayan, kung saan nga ho ay kanilang itong tungkol sa impeachment. Tinalakay nila dito yung ginagawang hearing ng ng Kamara o ng mga kongresista diyan sa kanilang impeachment trial. Na obvious naman talaga na ang pakailan talaga nila ay para sirain ito si VP Sara, no? Akala siguro nila diyan sa Kamara, akala nila porket may mga trial, may mga nilabas silang testigo, witness na kung saan nga hoy palpak din. Akala ho siguro nila gano'n nila kadaling masira itong si Vice President Sara Duterte, pero hindi nila alam habang sinisiraan nila, mas lalong sinusuportahan, mas lalong minamahal ng milyong-milyong Pilipino. Ngayon mga kababayan, dito sa naging pag-uusap ni Senator Marcoleta at ni Sir Jean nga ba ito, tinalakay nga ho nila dito yung usaping impeachment. Kung pumasa man yan sa Kamara, no, kung ma-impeach man nila dyan sa Kamara si VP Sara, meron pa akong Senado. Ang tanong, makakakompleto kaya sila ng 16 na senador para ma-impeach si VP Sara? Tandaan niyo mga kababayan, marami ho dyan sa mga senador na yan ang re-electionist at meron din ho matatapos na ho ang kanilang termino bilang senador. And for sure, mag-iisip yan sila. Kung yung matatapos ng termino bumoto ng impeachment, merong sinasabi dito si Senator Marcoleta na may kapatid pa yan na tatakbo rin senador na pwede ring makahingi ng suporta sa mga Pilipino sa atin, sa ating mga botante. Mag-iisip din yan. Kaya nga kung magkamali yung ibang senador dyan na bumoto ng yes to impeach Sara, ay may talagang matatapos na ang karir nila. Dahil alam naman nila no, na ang mga Duterte ay talagang malakas sa Visayas at Mindanao. Sabihin na natin sa Luzon, mahina si VP Sara o mahina ang mga Duterte. Pero sa ngayon mga kababayan, sa nakikita ko sa mga survey dito sa kamay nila, mas marami ngayon ang nagtitiwala kay VP Sara. Meron nga ako napanood na yung Kali survey, papalapit pala yung nagsasurvey, ay ayaw namin dyan, bangag yan. Gusto namin mga Duterte dahil minahal tayo ng mga Duterte, di ba? Ganyan ngayon ang kapopular ang mga Duterte. Kaya takot na takot sila. Kaya ito mga may pakana ng impeachment na ito, yung mga nasa likod niyan si Madriaga, mga kababayan, magtago na kayo sa sinapupunan ng nanay niyo. Oras na si VP Sara ang naging presidente, siguradong mananagot kayo. Lahat na ultimo COA ngayon nape-pressure sa kanila mga kababayan Di ba kahapon lumabas nga yung balita na meron daw pinapasoli ang COA na 448 million. Ako ano yun? Hindi ko lang masyado ma-detalye sa inyo. Mga kababayan, according to Attorney JB Hinlo, walang panagutan o walang pagkakulong ang ating mahal na VP Sara diyan sa kundi kung may hinihingi, ipakita ang resibo, ibigay kung talagang kailangan isoli. Yun ang paliwanag dyan ni Attorney JB Hinlo. Yan kaya, pero ginagawa nila ngayon, pinapalabas sila sa social media, lalo na yung mga trolls, mga bayaran, ay ninakaw na naman daw ni VP Sara. Diba? Ganyan ang strategy nila mga kababayan. Tingin ko, itong COA, nagpe-pressure din sa ginagawa nitong mga buwaya. Alright, ngayon ito, napakaganda ng talakayan dito. Kasi mga kababayan, pinaliwanag nga ni Senator Marcoleta. Malinaw na malinaw, no? Malinaw pa sa sabaw ng buo na hindi papasa ang impeachment sa Senado kasi may hirapan nga silang makuha ng boto na 16
palagay na natin na si Senadora Lauren Legarda, alam ka namang hindi makinig yan sa kanyang anak na si Congressman Lian. Di ba? Alam naman natin na si Kong Lian talagang nagpakita na yan ng suporta kay VP Sara, pumunta sa Davao, di ba? Nagpaano na yan. At ngayon, ito na naman si Kong Lian, may mga banat na naman sa gobyerno ito. Sino pa ba? Ito si Senator JB Ejercito na nagpahayag din na kanyang hindi siya susuporta diyan sa sa impeachment na yan. Maraming mga senador diyan na sigurado hindi nila makukuha ang suporta. Sabihin na natin na sila ay 16 o kasi ang minority siyam. So kailangan daw nila ng 16. May sinabi na nga si Senator Marcoleta na siguradong hindi boboto o hindi susuporta. Yung magkapatid na Bilyar, mga kababayan, sa tingin nyo ba susuporta yun sa o boboto sa yes to impeach Sara? Mukhang malabo rin ho yan, mga kababayan. Kaya yung ginagawa mong hearing na yan ng mga kongresista dyan sa lang yan, paninira lang. Sinisiraan lang nila si VP Sara. Gusto lang talaga nilang durugin itong ating mahal na VP Presidente. Pero ang problema ho, habang dinudurog nila, habang sinisiraan nila, mas lalong sinusuportahan, mas lalong pinagkakatiwalaan. Dahil hindi ho naniniwala sa kanilang mga kalukuhan. Yung witness nila, si Madriaga, mga kababayan, nakakatawa kasi ultimo yung mga picture na pinakita niya, hindi niya alam kung nandun ba siya o nasaan ba siya. Diba? Kaya ito, pakinggan natin itong si Senator Marcoleta sa kanyang pahayag dito. Baka naman ang strategy nila, Sen, sa kamera pa lang, gusto na nilang gibain kung sino yung nirereklamo nila. Hindi kaya ganun. Hindi sila interesado sa impeachment. Kasi baka alam nila na pagdating sa Senado, mahirapan sila, di ba? So, kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, baka hindi sila interesado sa impeachment. Ang gusto lang talaga nila mangyari, sirain si VP Sara para pagdating ng 2028, na akala nila, nagtagumpay na sila. Akala siguro nila matatalo na nila si VP Sara. Kasi yung manok nila, yun ang talagang iangat niya. Tingnan nyo yung isang manok nila kung saan na nakakarating. May mga kaplastika na pinaggagawa. achieve nila yung kanilang objective. Sa kamera pa lang. Dito pa lang kanya, wag na natin, total wala tayong kalaban-laban dun eh. Oho. Bakit? 16 ang kailangan eh. 16 na boto. Tayo makakuha ng 16. Kwenta-kwenta. Oho. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon eh. Oho. Yung sa minority, siyam. Ayan. 15 lang pala sila. Yun know, pala. Ayaw nga, 15 kasi siyam ang minority. 15 ang majority. Kailangan nila ngayon ng isa. So saan sila huhugot ng isa? Hindi naman pwede si Senator Bato, hindi naman pwede si Senator Bongo. Mas lalo hindi pwede si Senator Amy. Sino pa? Sino pa yung kasama nila sa nakalimutan ko na ibang kasama nila na siyam na yun. Senator Robin, hindi rin pwede. Alam ka naman si Senator Marcoleta. 5 na yun. Sino pa ba? Sino pa yung 4 na nasa minority? Medyo nakalimutan ko lang, mga kababayan. Anyway, siyam versus 15. So, kailangan nila makabuo ng 16 para talaga ma-impeach si VP Sara. Si Senator Jingo Estrada. Alright? Si Senator Jingo Estrada, minority din yan. Si Senator Chis, minority din yan. Mga kababayan. Alam nyo, kaya nga may mga balibalita na pinapalabas nila si Senator Chis ang mastermind eh. Kasabwat ni Saldico eh. Kasi mukhang dyan gigipitin din nila si Senator Chis. Kaya sana manindigan talaga si Senator Chis na kasi tandaan nyo kapag si VP Sara ang naging presidente, lahat talaga sila mananagot. Pera na yung siyempre, pera na yung mga dinawit-dawit nila dyan. Si Senator Villanueva. Yan, mga inanuan nila ng kaso yun eh. Balita nga natin kasama yan sa panggigipit nila para bumaliktad. Sige, tuloy natin. So 15 plus 9, 24. Oho.
O 15 sila, di kukuha lang sila ng isa sa amin. doon sa 15, hindi mo rin masiguro, baka meron pang, hindi mo, may makuha pa yung kabila doon eh. Oo, Senator Di ba? Loren. Hindi, ako sa kwenta ko kasi, Oho. 4 doon sa 15, re-electionist. Oy! Okay. So, halimbawa, huwag na natin ano yun ang mga pangalan ha. Opo, oo. Kung re-electionist ka, Mabigat ang laban mo sa at, 2028. Opo. at ikaw ay hindi kumampi sa Vice President, Ay! Oho. sinasakripisyo mo yung boto sa Mindanao Yung at saka political sa career mo sa Visayas Yes. at Mindanao. kalahati yun. Oho. Oh, Oho. 4 yun. Oho. So, 15 less 4, Oho. 11. Yes po. Oh. Hindi, kailangan kumuha tayo sa kabila. Ayan, oh. Kaya natin takutin yung ano doon, yung tatlo. Yan. Oh, kunyari, kunyari nakakuha ng 3. Oho. 11 plus 3. Ayun na. Kaya natin takutin yan mga gagawin nila eh. Tatakutin nila yung mga dinadawat nila dyan sa ano. Takutin natin yan para bumaliktad. O di ba? Eh, ganyan ang style nila. Pero sa tingin ko hindi magpapasindak dyan yung ibang mga senador. Yung pananakot nila na hindi nila makukuha. Kasi alam naman nila talaga totoong pakay ng mga yan eh. Yung ma-impeach si Sara talaga. Eh kung pag tinakot nila nga naman si Timayo at bumaliktad talaga, eh lalo silang kawawa. Eh mga iba dyan, siyempre tatakbo yan sa pagkasenador. Eh paano na sila? Masisira na kanilang mga political career. Lalo na ho, sa totoo lang, mga kababayan, ang mga Duterte ay talaga napakalakas. Visayas, Mindanao. Alam naman ho natin yan. Diyan talaga nananalo ang mga Duterte at buong-buo talaga ang suporta ng mga tiga Visayas at mga tiga Mindanao. Sabihin na natin na may ilang mga ano diyan, mga hindi sumusuporta sa mga Duterte. Eh kukunti lang ho 'yan. Oo, kukunti lang ho 'yan eh. Mas marami pa rin ho ang mga talagang sumusuporta sa mga Duterte. 14. O, 14 pa rin. Kulang pa rin, ano? Parang hirap nga tayo. Pero teka, yung... O, teka muna, meron nga dyan, may magagraduate, dalawa Ay! eh. Opo. Sino ba Yung yan? isa taga Mindanao eh. Oh, O, paano? si ano ba yan? Si, Okay. Yung isa naman, yung kapatid niya, Oh. baka yun ang kakandidato. Pwede. So pagka bumoto siya ng Ng laban. mali, Oo. okay, paano yung kapatid ko? Baka hindi... Hindi man. O sa bali, actually, yung potential na mawawala, 5 eh, hindi Oo. 4 eh. So mahirap talaga makakuha ng... pero teka lang, di ba? Minus... Yun bang hindi dumadalo sa hearing? Di ba? Absent siya nung araw na yun. O kaya nung... No, hindi rin siya bumoto. Oh, ganun ho ba? Oo, hindi Pero ba, ang basihan pala, 24 ang pa rin po. pinag-uusapan, boto 16 for conviction. Ganun, Oo. oo. so pag merong umabsent sa 15, wala na. Kasi ang minority, mga kababayan, ang posible lang talaga hindi dumalo dyan si Senator Bato eh. Oo, si Senator Bato lang. Ito sure na to sa akin ha. Ito si Ligarda, si JP Hersto, sure na to sa akin na talagang hindi ang boboto. Oo. Makikinig yan si Senador Loren kay Kong Libiste. Si Senator JB Hercito, nagsalita na yan mga kababayan na hindi talaga siya boboto na para ma-impeach si VP Sara. Eh wala siya, paano siyang boboto sa pang-16? Hindi ba magiging bilan nun? Dapat 23 na lang kasi... Alam ba, si Bato, Sen, Oo. wala eh. O, paano siyang boboto sa 16? Wala nga siya. So hindi na ang basihan mo 23. Hindi. Hindi, 24 pa rin talaga ang basihan mo. 24 pa rin. Ayun pala yun. Dahil nga siguro ganun, Sen, kaya sa Kamara pala kinakailangang magiba na natin, magawa na natin yung ating motibo. O, kaya nga naniniwala ko dahil nga tinanong ko sa'yo, bakit Opo. siya pinresent? Kung surprise witness. Oho. Kasi sabi niya, kasi ito na lang ang pag-asa natin eh. Halimbawa ganun eh. Oho. Doon wala tayong pag-asa. So dito man lang Sa makaano tayo. Kamara pa lang, oo. Ay sabi nga ho ni Senator Marcoleta, eto mga nasa Kamara na yan, yung kanilang hearing na yan, wala naman sila pakialam sa sa impeachment. Ang purpose na talaga nila ay para siraan si VP Sara. O yun ang purpose nila, durugin, ipahiya si VP Sara. Pero yun na nga ho ang nangyari, baliktad. Sabi nga
parang nag-backfire daw yung mga ginagawa nila. Kasi nga ho, yung noong present nila si Madriaga, sablay pa. Yung painting, ano pa, yung picture. Yung hindi mo alam kung saan ka dyan. Di ba? Sasabihin mo, ako yata ang nag-picture sa kanila. Eh paano mo ma-justify yun na yung picture na yun ay kuha yun na map na inaano mo na close kay VP Sara. At ito pa nakakatawa mga kababayan, ayon to sa abogado ni Madriaga, secret closeness daw. Ito si Tatay Digong tsaka si Madriaga. Meron bang ganon? Yung mga palusot nila na pinagtatawa na lang sila. Kaya nga pag napapanood ko yung ano ni Sir Tad Pailon, natatawa ako kasi may drama, may paiyak-yak kasi Sir Tad Pailon. Na kung saan naman, ito mga tanga, mga ululyalista, galit kay Pailon. Kung ano parata, kaya siya binayaran si Pailon para ipahiya ang mga naimbitahang guest. Ay nako mga kababayan, alam niyo ang dami pa rin talaga mga tangang Pilipino, siguro mga 10. Okay, kahapon nagkaroon ng oral argument tungkol sa korupsyon, 'di ba? Sa Korte Suprema. At nakita ko natin kung paano, narinig ko natin kung paano pinahirapan yung tagapagtanggol ni BBM. Kahapon talagang hirap na hirap. Kaya sabi nga baka ito bumitaw na rin 'di ba? 'Di ba nung nakaraan si Guevara, ngayon naman etong si pangalan itong isang na bago nilang pumalit kay Guevara na hindi niya rin maipaliwanag yung mga insertion, mga kababayan, na talaga sabi nga dito ng isang hurado ay ayaw niya ng insertion. So pakinggan ho natin ito mga kababayan at kayo na ho ang dito. Ito, pakinggan natin. Risky and heavy na hindi sila makakasya sa isang maleta. Ito, ayan. Insertion ho sa maleta ito ha. Pakinggan natin. I hate unprogrammed appropriations. I hate unprogrammed appropriation. We don't need UAs, Madam Solgen, because they are too risky for me. They are so risky and heavy na hindi sila makakasya sa isang maleta. They need to be encased in several maletas. So, let's go back to the budget cycle, just to be clear about it. It is now the executive department, according to the ERISE petition, that is now exercising where to spend the excess funds. Your Honor. Hindi mo ba? Hindi po ganoon ang posisyon ng respondents sapagkat pag po pinasa ng Congress sa GAA, ito po ay mga na-identify na rin nila na purposes, na programs, in-identify na din po ang specific amounts. Ang hindi Except na lamang the excess, kasi nga hindi nyo alam Opo. Hindi po ba? So pag nagkaroon ng excess, doon lang malalaman how much. And yung excess na yan, malaking problema po yan. Kasi at the time of enactment, hindi pa yan present. Hindi po ba? So yung discretion ng Congress to determine how much should be appropriated for a particular government activity is not there. Contrary to what the Constitution provides. Pakinggan niyo yung boses nung talagang hindi na siya makapag-defend Ang hirap ka naman talaga i-defend sa mga kababayan pagdating sa usaping budget na yan na saan punta, saan ba pinaglalagay na maleta. Ang hirap i-defend mga kababayan. Kasi dating si Solicitor General Guevara, di ba? Dating nag-resign dahil hirap na hirap siya. Ngayon itong bagong Solicitor General talagang nararasan niya rin yung hirap Your Honor. Very clear po sa ating 5 amici, kahit po si Congressman Salceda nagsasabi mismo, itong mga UA na ito ay risky. Ang position nga po ni former Congressman Salceda, dagdagan ang mga guardrails. Kasi nga po, talagang nakita na
yung mga risk for misuse and abuse. And I said earlier that this unconstitutional framework where you have UAs chained to the General Appropriations Act, hindi po makasya sa isang maleta eh. Several maletas. Kaya po ang dapat gawin natin dyan ay to cut off those chains with a chainsaw, hindi lang knife. Kasi hindi po kayang i-cut off ng simpleng knife yan. Napakabigat ng mga UA na yan such that it will require a chainsaw to cut off those whisks. So that's my position, Madam Soljen, Your with Honor. regard to UAs. You remove the UAs, you remove the risk for misuse. So yan po ang aking pananaw dyan. Kung ito pong UA makita ni Donald Trump, maniwala kayo sa akin, sasabihin niya sa UA, UA, you complete me because I can continue with my wars in the Middle East without congressional approval and oversight. Yan po ang isang risk ng unprogrammed appropriations if it is in the context of the United States of America Constitution. Pero ang pinag-uusapan po natin ay Constitution ng Pilipinas. At sa aking paniwala, sa aking matinding research sa constitutional framework regarding our budget, wala pong espasyo ang unprogrammed appropriations sa ating national budget. Maraming salamat po, Madam Solicitor General. Chief, I'm finished. Good afternoon to everybody. Kokore ko lang hindi po insertion, kundi unprogrammed appropriation. Yung mga unprogrammed, alala niyo yung blankong bike mga kababayan, na kung saan nga ho may mga na-discover doon si Congressman Sid Ungab. Yan po ang tinalakay kahapon. Pinagpaliwanag si Solicitor General Ewan, kung sino ano pangalan niya. Hindi may paliwanag. Mahirap talaga. Yung wala kang alam, diba, wala kang alam, baka hindi siya alam na, hindi siya natimbriyan. Kasi bago lang siya wala pa yata taon ito nung simula nung pinalitan niya si Solicitor General Guevara. Si Guevara, di ba? Noong pinatawag yan dyan sa Korte Suprema, hindi niya rin maipaliwanag. Hirap na hirap din siya. Ito ang problema ngayon. Ang hirap idepensa ng administrasyon ito. At ito pa ngayon mga kababayan, nagkakagulo na ho sila. Bakit? Kahapon nagbigay ng pahayag si Martin Luther. Kasi ay parang hinulyata siya, hindi siya pinalabas ng bansa kasi magpapacheck up daw, pero hindi siya pinayagan ng ombudsman. Ewan ko kung kasama yun sa script nila. Mga kababayan, ito nga si Martin Luther ay naglabas ng kanyang saloobin at sinisisingaw si BBM. Nagsisisiyan ngayon sila. Ito yung ewan ko, si Saldi ko baka tatawa-tawa ngayon. Ngayon si Saldi ko naman ay naano natin. Kasi, di ba merong isang DDS din. Ewan ko, DDS to, si Madam Harlika. Basta, nagpatunay na fake news. Si BBM, hindi totoo na si Saldico ay nakakulong. Malayang-malaya si Saldico. Kaya sabi nga nila, tinuruan pa ni Auntie Claire si The Junior na magpakalat ng fake news. Anyway mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang aking reaction video. Salamat sa inyo lahat. At ako po ay humihingi ng suporta sa aking YouTube channel sa Balita ni Kuya Renz TV. Paki-like, share, subscribe po nito. At hanggang sa muli, ingat po tayo. God bless. Bye-bye.